usapan, siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programa Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 na umaga. Napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1738 kHz sa inyong mga radyo. At napapanood din po tayo sa ating FB Live streaming sa RP1 Facebook page natin. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din po tayo sa ating FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Ven Blones at samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Pag-uusapan natin, ang tungkol na naman sa tubig. Ayan, yun nga lang, paano tayo makakapag-save, makakapag-store, makakapag-ipon ng tubig lalo na sa panahon ng matinding pangangailangan natin ito. At sa ikalawang bahagi, pag-uusapan naman po natin yung tungkol dito sa lumalaking bilang ng mga aksidente o insidente sa ating mga kalsada. Dahil ngayon pong panahon na ito ay Road Safety Month, kaya yan po ay ating pag-uusapan sa ikalawang bahagi po na ating programa. Pero bago yun, nais natin magpasalamat nga pala. Last week, nakasama po ninyo si Miss Bea Gaza de Guzman. Maraming salamat, Bea! Okay, so sige, simula na po tayo sa ating pagtatalakayan ngayong araw na ito. At ready na via Zoom ang una nating kakausapin mula sa... pag-uusapan nga natin itong rainwater catchment system na ito. Dahil mismong si Congressman Ace Barbers ba, yung kanyang House Bill, tungkol dito, meron din siyang yung rain water collection system o yung RCS, merong naka-file na bill na ganito sa ating Kongreso at mamaya tatanungin natin yung ating guest ngayong umaga kung aware sila tungkol dito. Anyway, pabatiin natin via Zoom si Mr. Jojo Flores, ang sales manager ng First Tank. Ayan, pag-uusapan natin paano ba itong mga water or rainwater catchment system na ito. So Jojo, magandang umaga. Magandang umaga, Ate Ben. Salamat sa pag-imbita sa amin, Aha. to share valuable information about this Ayun. water harvesting system. Yung rainwater harvesting, actually, sabi nga nila, panahon pa nung ating mga nanay, mga lolo, lola, di ba? Kinukuha natin pag umuulan, di ba? Pinapadaan natin dun sa gutter yung alulod, di ba, ng mga bahay natin. Yes. Tapos iniipon natin. At pag may naipon tayo, pwede nating ipanglinis, ipangdilig, di ba, ganon. Pero parang nawala na yun sa sistema natin. At ito nga, dahil siguro medyo moderno na tayo ngayon, itong mga ganitong sistema naman, yung ating gustong gawin ngayon, lalo na sa mga panahon na ito na meron tayong pangangailangan ng tubig. So Sir Jojo, dun sa mga nakikinig sa atin, sige paliwanag natin, pareho ba yung water harvesting na yan dun sa itong rainwater catchment system na ito? Okay. So, para sa kaalaman ng lahat, we have to define what is rainwater catchment or ano po yung rainwater harvesting system. Okay. So, ang rainwater harvesting system ay isang pamamaraan upang mag-ipon, mag-imbak ng tubig ulan upang magamit ito in the near future when the need arises. Lalo na we have experience
dry spell during El Nino. So malaking bagay po yan kung makapag-imbak tayo ng tubig ulan para magamit sa panahon na kinakailangan. And now, no, we have the onset of La Nina. Malaking bagay din po ito, lalo na sa pagtulong ng storm or flood control management. Aha. So it can help us. So later on, we can discuss about this in details Okay. at event. Okay. So, yun nga, Sir Jojo, no, dahil yun nga, ito yung mga pinag-iisipan nga natin dahil La Nina at itong pagtatapos, sabi ng Pag-asa, yung transition nga by June, nandyan na yung mga pag-ulan-ulan talaga, no? Pero matatapos nga itong El Nino ngayong Mayo. So, dun sa mga gusto na magkaroon ng ganitong sistema, pwede ba to sa mga residential lang or kailangan ito dun sa malakihan, sa building, sa community? Paano ba to yung sistema nito, Sir Jojo? Actually, basically, no, we can design for residential. And also because the system is scalable, pwede natin i-gamitin sa mga commercial use, business establishments, lalo na sa agricultural aspect po. So, because it is scalable, pwede natin i-apply sa lahat na aspeto po ng ating community po. So kahit residential lang, kahit na komunidad, kahit na doon sa building, ay pwede pala Yes. itong Yes po. sistema na ito. Oo. Yes po, yes po. Oh, so paano yung ginagawa dito sa... Sige, sir. Actually, we can help on that, no? In first tank, actually we are one of the leading premium water solutions provider in the Philippines. Isa sa goal ni First Tank is makatulong, no, dito sa problema na ito. So we have we are helping educating the people. Actually, this yung na-mention mo Ate Ben kanina, actually there's an existing ordinance about this. In fact, this was 30 years ago pa, no? Binigay na ordinansa na hindi lang na-implement sa bawat barangay. So to give you an example, in Mandaue, actually there's a mandate already na to use rainwater harvesting system in every home, in every establishment, to help to maintain or manage the storm or typhoon or ang pagbabaha. So malaking bagay po ito, Ate Ben, if ma-apply po sa bawat bahay, bawat establishmento. Then as First Tank, dito po kami pumapasok, we can help you with regards to this. Aha. Oo. So paano to ginagawa, Sir Jojo? Yung disenyo nito, paano yung dinidisenyo itong rainwater catchment system na ito? Okay. To give you an idea, basic lang, para at least maintindihan ng marami, it all starts with having rooftop, bubong. Then from the bubong, the water goes to the gutter or sa downspout natin, alulod. Then from alulod, going to the tank, Pwede siya drum, yung mga blue drums, Yes. or pwede cistern. Oo. So from there, you can hose that up. Pwede mong lagyan ng tubo patungo sa gamitang lugar. Or pwede mong i-pump out, using motor pump para malakas yung pressure para maabutan yung matataas na lugar. Oo. So after that, you can also put a filtration system or a disinfection system kung gusto nyo inumin po yung na-harvest nyo na tubig po. Okay. So, Sir Jojo, yung nabanggit mo yung filtration, So, paano yun? Nakakabit yon? Like, for example, kasi di ba tangke? Means, ito yung ninyo, yung parang yung storage natin, yung tangke, di ba? So, paano yun nagkakaroon ng filtration? Kasi yung iba, ginagamit lang naman nila yung mga rainwater na ito panglinis, pangdilig sa halaman, kung sakali, yun yung mga iniipon nila. Pero yun nga, kung gagawin nating potable, yung magagamit natin sa pag-inom, so paano yung filtration na ginagawa? Galing dun mismo sa Actually, storage. the system, mayroon siyang design na kasama
ang tinatawag nating first flush system, no? Or tinatawag natin first flush diverter system. Dito po, galing from the rooftop, galing sa bubong ng tubig, may tinatawag tayo na leak filter or yung mag-filter doon sa mga leaves, debris, or anong mga bagay na makapasok doon sa system natin. So, lalagyan po yan ng screen at event before going to the alulod. Okay. Then also we have a pre-filter system doon sa alulod mismo. We can put a pre-filter system before it reaches to the tank Okay. para at least ma-minimize na yung mga tinatawag nating contaminants po sa loob Okay. ng tangke po. Okay. So, yun yung pagpi-filter na ginagawa. Pero, kung galing, kasi sinasabi nga nila, halimbawa galing sa ulan or galing mismo sa bubong, hindi na ganun kalinis, di ba, yung tubig. So, talagang kailangan ma-filter siya talaga ng todo para talagang mainom, di ba, yung tubig o magamit para dun sa mga pagkain. Paano yung ginagawa natin doon, Sir Jojo? Okay, they use filtering system na there's a they call it treatment process, like they put a sediment filter, carbon filter, and also yung UV, no? UV filter. So, dadaan po siya sa UV light system. Actually, it's an option actually because number one na UV na makabigay ng tinatawag natin filter is our sunlight, no? Na yung rooftop natin na exposed doon sa sunlight, actually that sunlight already helps in filtering, no? Those mga microbacterial components na po nasa sa tubig po. So, based on that simple system po, ang nagfi-filter na po yung nakikita natin na cause ng contaminant po sa tubig. So, magdedepende lang tayo dun sa sunlight. Ganun ba yun, Sir Jojo? Aside sa sunlight, we can also yan, yung sinasuggest ko na UV, tinatawag natin na UV filter, Okay. o ginagamitan ng UV light, no? Kung ito, i-consider mo na gagawing tubig inumin. Okay. So, Okay. So basically, yung ni-store natin na tubig na ginagawa ninyo dun sa rainwater catchment system na yon, pang ano ba yon? Pang linis, pang ano lang, ganon. So hindi siya talaga... yes, actually, basically we use it for general use, no? Paglinis, gamit sa paglinis sa kotse, sa gardening natin, then sa farm, yung sa irrigation system. Then also we can use that for ginagawa nilang for flushing the toilets. So malaking bagay po siya. Malaking bagay yung nasa-save natin Na tubig, oo. Kumbaga, option na lang kung gusto nyong gawin pa ito na filtered o yung talagang magagamit ninyo sa pagluluto, sa pag-inom. So, Yes, nandun na yun yes. sa kanila kung gusto pa nilang magdagdag ng mga iba pang sistema para magkaroon ng filtration. Ganun ba yun, Sir Jojo? Yes. Pwede siyang gawing option po to be used po sa cooking, to be used in pang inom actually sa mga hayop natin. So actually it's very safe, no? Rainwater is very safe to use, no? But if treated properly. So, itong ano kasi, no, yung paglalagay, gusto nating malaman yung pag-install, paano ba natin ginagawa yung installation nun, Sir Jojo? Kung wari, gusto natin magkaroon ng storage nga, ano, dyan sa, ano natin, sa bahay, for example, paano yung ginagawa na pag-installation? There are many things to consider at event, no? Number one nito is pagpili ng lokasyon, no? Piliin ang tamang lugar kung saan natin nilagay yung tangke. Dapat malapit yung tangke doon sa pinagmulan ng tubig-ulan para ma-access po niya at saka madaling i-maintain. Okay. That's the first and foremost, no? Second, i-consider natin yung capacity ng Okay. tank, no? Kung ano yung magiging yield ng rooftop natin. Actually, we can compute that kung ano yung anong area ng rooftop mo at ano yung katumbas na tangke na gagamitin.
Mhm. We Mhm. can compute on that. So, Oh, ganun yan, pala. i-consider natin yung size ng tangke. Mhm. Mhm. So, importante din yung base ng tangke kasi we have to consider dapat matibay yung paglalagyan ng tangke. Just in case when heavy rainfall mangyari, dapat stable at saka matibay yung base ng tangke po. Mhm. Okay. Tapos, pag-install din ng gutter at downspout, ah, importante po ito. Tapos, pagkabit ng first flush diverter system, yung kanina, mention ko na kasi yung unang tubig ulan na papasok doon sa system natin, dapat i-divert mo yon before papasok doon sa tangke para sure na malinis po yung tubig na papasok sa tangke natin. Oh, so Yan. ayun. So bago pa pumasok sa tangke, dapat nalinis na. Yes, yes. So, Ayun. opo, opo. Oo. Pero lagi ba talaga dapat sa rooftop o sa taas ng bahay o possible din kung hindi sa taas kung sa baba lang pero meron siyang lalagyanan? Yung tangke, Ate Ben, Oo, yung tangke. usually nasa ground lang siya, Ate Ben, because galing yung tubig ulan natin sa rooftop, Ah, punta sa okay. alulod, tapos Okay. uh, doon po papunta sa baba yung tubig ulan po. Ah, Papunta sa tangke natin. okay. So meron lang palang nakalagay doon sa bubong pero Opo, merong didiretso na doon sa tangke na nasa baba naman. sa baba na po. Ayun, Sa baba akala po. ko yung tangke, iniisip ko, paano kaya yung tangke ilalagay sa itaas, ano? So, paano natin, nabanggit mo kanina, Sir Jojo, yung pagme-maintain. So, paano naman na-maintain itong mga ganito, yung mga tanks, yung mga storage tanks natin? Actually, for us, water maintenance is very important. So, Mm-mm. we advise that every year, at least 2 beses, linisan natin yung tangke. Mm-mm. Oo. Linisan natin sa loob. Hindi lang sa loob, sa labas. Mm-mm. So, kung sa loob naman, gamitan natin ng tinatawag natin Scotch Brite or Mhm. brush. At Mhm. siguro natin walang chemical po na maiwan doon sa loob. Oo, oo, oo. Then Kasi, second, yes po, sige po. kailangan natin linisan din sa labas. So, upang maiwasan ng pagkaroon ng yung tinatawag nating hardness, kung makikita mo mga puti-puti, Mhm. dapat matanggal niyo po yan before it comes yellow, eventually, tapos nagagawang magiging red kasi magiging kalawang po yun eventually. Oo. So, dapat matanggal po yun before it can or gets worse. Mhm. Mhm. Tapos, second po, pag regular na inspection ng tangke, susuriin ang tangke na maayos. So, kung may multa, kalawang, o pang sinyales Mm-mm. na pagkasira ito, so regular inspection po, very important. Mm-mm. Lalo na sa fittings, connections, kung wala bang leak, or interior. Then also po, nakita ko yung pag-control din ng algae growth. So, kailangan natin i-ensure na yung takip po hindi natatanggal. Kasi doon anong tawag ito, pumapasok po yung mga foreign bodies, no? Yun. Like mga birds dung or yung mga dahon. So, kailangan maintain natin ang takip, hindi matanggal. Aha. At saka, Sir So- Jojo, kasi ngayon, di ba, may mga tawag dito, minsan sa bubong natin, may mga pusa, di ba, na pumupunta na doon, yung mga ganon, Tama. minsan pati yung mga daga, di ba, minsan may mga ganon din, di ba, lalo na sa mga urban areas. So, paano yon? Paano natin, anong pwede natin maging solusyon doon? Let's make sure lang na yung takip po, nakaseal po yung lock palagi at wala po access yung mga tinatawag natin mga alaga natin na pag-alagala to make sure lang na hindi mapasukan ng dumi po. Oo, tsaka lalo na yun nga, yung mga ng pusa, mga ganon, medyo, minsan laging Yes, mga, meron na tayong mga ganong bisita lagi sa mga bubong natin, di ba? So, yun ang medyo, doon, no, mahirap din. Kasi si Congressman Barbers, Ace Barbers, mayroon siyang bill no na na-file sa Kongreso. Parang sinasabi niya doon magkaroon ng mandatory installation ng parang ganito, yung rainwater collection system
sa mga building, sa mga itatayong building, sa bago mga residential ano no. Anong masasabi niyo doon, Sir Jojo? Yes, actually, that's right, no? Matagal na yung bill na yan. Mm. Actually, our good gentleman from Aurora, no, si Senator Angara, reiterates this, no? Mhm. This law on water collection. Mm. So, tinatawag, I think, I remember that's Republic Act 6760, no? Mm. Or tinatawag natin Rainwater Collector in Springs Development Act of 1989 pa ito. O 1989, pero yung kay ano ngayon, kay Congressman Barbers, yata 4837 yung kanyang 4837 naman yun. Okay. oo, yung bago, oo. Yes, yes. Oo. So, yun. Dapat na ba talaga na magkaroon tayo nito? Mandatory talaga dun sa mga, lalo na sa mga commercial buildings, no? Lalo na dun sa mga mataas ang populasyon dun sa mga urban areas. For us, actually, we said, tingin ko, we have to do it mandatory Mm-mm. for all business establishments, no? To mitigate, no? The coming La Nina, to help in the storm or tinatawag natin storm management or flood problem. So dapat ginagawa na ito sa lahat ng business establishments. So hindi lang sa business establishment, pati po sa mga household. So actually, yung example ko kanina, si Mandaue, mandated na po sila na magkaroon ng ganito. Kung wala, may mga penalty or fines po Yes. na ipapatang po doon sa hindi na install nito, ma'am. Aha. So, pabor na pabor kayo doon, Sir Jojo. Yes, pabor na pabor po tayo dito in order to help po yung sa community natin, lalo na sa babaha. Ngayon, lalo na currently, no, may typhoon na coming. Alam natin na yung typhoon na ito, dudulot ng baha. So ito, isang wake-up call po sa atin na we have to head on this mandate ni government po. Oo. So, paano siya makakatulong, Sir Jojo? Kung halimbawa, malakas talaga yung ulan, may pagbaha. Paano siya nakakatulong? Okay. So it helps, no, it collects the rain on your rooftop, no? Instead of going to the main drainage system, dumaan po ito sa ating mga tangke. So in storing the mga tubig ulan, instead pupunta dun sa mga ilog natin, pupunta dun sa mga sa community water natin na nagdagdag ng level po. So it we help it mitigate po na hindi magka-worse po yung baha sa ating paligid po. Oo nga naman, ano? Kung halimbawa, halos lahat ng tao o halos lahat ng kabahayan at mga building sa isang lugar, meron silang rainwater harvesting system o yung rainwater catchment system. Hindi na babagsak yung malalakas na ulan dun sa mga lugar na madalas bahain. So makakatulong din nga naman ito. Big help. Talagang big help po ito. Oo, makakatulong din ito, no, para mabawasan yung ulan na babagsak dun sa mga bawat lugar. Pero, Sir Jojo, gaano katagal yung installation o yung pag-install nito sa mga, for example, sa mga residential area? Mabilis lang ba yan? Actually, it depends on how big is the project. Normally, in a household scenario, madali lang, 1 to 2 days po. Matatapos na yung installation ng system po. Oh. So, paano nyo ini-install yon? Lahat galing naman sa inyo, lahat ng mga gamit, pati yung mga tao na gagawa. At saka, gaano ba yung presyo ng ganito kung halimbawa sa isang residential area? Sige. Actually, may na-install na tayong maraming ganito na residence. To give you an idea, it ranges 40 to 50,000, no? Isang set na yan, no? Kasama na po yan yung tinatawag natin na rainwater harvesting kit, no? Kasama na yung motor, kasama na yung tangke, at saka yung tinatawag natin first flush system. So, Okay. isang set na po yan. Ready to install na po yan, yung tinatawag natin rainwater harvesting kit po. And also that
Okay. So, ulitin natin magkano ulit, Sir Jojo, para dun sa mga nakikinig. It ranges from 40 to 50,000 lang Ate Bel. So 40 to very 50,000. affordable po. Okay. Mm-mm. O gaano katagal naman magagamit 'yon, yung catchment, yung system na 'yan? Gaano katagal tumatagal? Actually, pang matagalan yung ginagawa nating system kasi yung ginawa nating system is made of fiberglass. Then knowing fiberglass has uh, talagang longevity when it comes to corrosion Mhm. at saka matibay po na materialis ito. Mhm. So, pang matagalan po siya. Sa amin, I can say it, pang lifetime na po siya, Ate Bel. So pwedeng lifetime pala ito. Pero yung ano, yung Mm. ini-store natin na tubig dun sa tank, meron bang certain period of time na dapat ganito lang tapos linis na agad? You suggest every year, kung hindi siya nagagamit, you have to drain it out, no? Okay. So, yes, kung hindi nagagamit. Pero Uh-huh. I know we can use it kasi yung tubig na yan very scarce eh. So, Mhm. I think hindi natin mas-store siya na matagal because of the constant use. Okay, okay. Pero kung sakali na hindi ninyo nagagamit ng matagal, dapat din na linisin ito syempre, 'di ba? Para naman Yes. na maging maayos yung ano. Anyway, so Jojo, thank you kasi talagang sa tingin natin sa mga panahon na ito lalo na ngayon, palapit na naman yung tag-ulan, baka pwede na nilang ma-harvest ano bang makuha no yung mga tubig ulan na yan para naman ano tayo no makatipid do sa paggamit natin ng tubig, lalong-lalo na dito sa Metro Manila o sa mga urban areas, di ba? So Sir Jojo, sige, may mensahe ka ba dun sa mga nagkinig sa atin tungkol dito sa rainwater catchment system? Sige po. Sa ating mga kababayan, no, ito lang yung suggestion ko, no. Ang rainwater harvesting system po ay isang malagang, no, hakbang, no, na makatulong tayo sa community natin. Sa sistema ito kasi mapokolekta natin yung rainwater instead of using the water source we get from traditional sources. Mhm. Ito po ang pinaka the best way we can save water to use in our daily activities po. Like for example, sa paglinis, sa paglalaba, at even sa pag-iinom po, magagamit po natin to. So malaking bagay po ito sa mga araw natin ng pamumuhay. So ganitong paraan po, matutulungan natin yung ating community po. Okay, okay. So maraming salamat Sir Jojo. Okay, thank you Ate Ben. Thank you Ate Ben. Okay, ayan. Si Sir Jojo Flores, Sales Manager, Luzon First Tank. Kaugnay pa rin po dun sa pinag-usapan natin na rainwater catchment system. Samantala, sa pagbabalik po natin sa ikalawang bahagi na ating programa, pag-uusapan naman natin yung mga tungkol sa road safety. Kasi ngayon pong panahon na ito ay Philippine Road Safety Month. At ngayong week na ito ay Global Road Safety Week. Sa pagbabalik po na ating programa, Usap-Usapan. Sa paghahatid ng impormasyon, siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba
Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik po tayo sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado at magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Samantala, meron na pong 35 minuto. Makalipas ang alas 9, ready na sa phone patch. Okay, ang ating pangalawang guest sa ating programa mula sa One Rider Party List, si Congressman Bonifacio Bosita. Congressman Bosita, magandang umaga po. Kapatid na Ven, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na sumusuporta at sumasabaybay sa inyo sa ating programa, Radyo Pilipinas. Ayun, okay. Naku sir, tatanungin lang namin kayo, no? Kasi dito nga po, ngayong month na ito ay Road Safety Month. At syempre, pinagtutuunan natin ng pansin yung safety ng ating mga kababayan, ano, pagdating sa kalsada. Dahil ayon nga po dun sa mga ulat, no? At sa datos, an estimate ng 12,000 death every year dito sa Pilipinas nangyayari dahil dito sa mga road accidents o incidents dito sa ating bansa. So, alam natin na ang inyo pong grupo, Kong, ay isa sa mga advokasya ninyo ay itong tungkol sa road safety. So, pwede po ba naming malaman, sir, kung ano yung inyong mga advocacy, lalo na ngayong mga panahon na ito ng Road Safety Month? Yes po, kapatid na Vern, bilang kinatawan po ng One Rider Party List, kasama po natin si Honorable Congressman George Gutierrez. Tayo po ay may mga panukalang batas na mag-aangat para sa road safety ng ating mga kababayang motorista at ng iba pa na nasa lansangan. Hindi ko na lamang muna po ma-discuss sa inyo in details itong mga panukala nating batas dahil medyo hindi pa tayo pwedeng magyabang sa ating mga kababayan dahil halos matatapos na ang 3 taon po. Malungkot. Pero parang, to be honest with you, parang malabo na may pasa tayong batas. Naku, bakit naman? Ano po ba yung mga iniisip natin na mga batas na nandyan ngayon sa Kongreso na dapat sana ay maipasa natin, para Alam niyo po, sa safety? Ayaw ko pong i-discuss ito sa inyo kasi bakit pa natin pag-uusapan yung bagay na wala pa naman pag-asa talaga. At kaya nga po dahil dito, gusto ko na rin ibanggitin sa inyo, ito po ang dahilan kung bakit si dating Colonel Bosita ay pumasok sa politika. Dahil alam nyo po, nabanggit nyo din naman lang yung sinasabing statistics na more or less 12,000 ang namamatay every year. Yan po ay nasa active service pa po ako. Yan po ay nakita ko na. And idagdag ko lang po, kapatid na Ben, Opo. sa mga namamatay po, around 60% dyan, tatay, nanay. At yes, at ako po bilang anak mahirap, alam ko po na sa ordinaryong pamilya, pag namatay ang tatay o nanay, parang tsambahan na lang kung magiging maganda pa ang kinabukasan ng anak. In other words, malaking usapin po ito kasi po sa pagkakaalam ng iba, pag namatay yung tatay o nanay, makikipaglibing, parang okay na. Pero hindi po. Doon pa lamang po mag-uumpisa ang miserableng buhay ng naulilang pamilya. At naniniwala po tayo kung hindi ito ma-address properly, ay higit na tataas ang krimen sa ating bansa. Bakit po? Yung pong mga nagiging kriminal, hindi nila pinangarap yan. Naging bata din po silang minsan at lahat ng bata magandang pangarap sa buhay. Unfortunately, hindi sila naigapang sa maayos na pamamaraan. Kaya po, naniniwala po tayo kung hindi ito bibigyan ng tamang pansin, talagang mas dumadami ang pamilya na nasisira. Bakit po? Siyempre po, hindi naman natin nilalahat. Halimbawa po, yung father de pamilya namatay. Yung asawang babae, walang hanap buhay, may 3 anak. Tapos na-in love sa panibagong lalaki. Kung hindi naman responsable ito na pangasawa niya sa pangalawa, lalong miserable, lalo ang nagiging buhay ng mga bata. So,
ito pong pinag-uusapan po natin ay hindi simpleng usapin sapagkat ang sinisira po nitong road process, pamilya at Aha. kinabukasan ng mga bata. Aha. Opo. Totoo Kaya naman po- po yun. Pero, Yes po, Congressman, kaya yes po, go ahead. opo, kasi po dun sa Philippine Road Safety Action naman po na pinag-uusapan ngayon, kasama po yung iba-ibang ahensya natin na involved. Nabasa natin kasi na dun, meron silang 5 pillars na pinagtutuunan. Tapos dun sa 5th pillar na yon, nandun yung mga sinasabi nilang post-crash response. Like, halimbawa, kung ano yung mangyayari sa biktima, ay merong nakatuon na pagresponde yung ating gobyerno para sa kanila. Halimbawa, kung dun sa mga road crash na yan ay nagkaroon ng trauma, yung biktima, nagkaroon ng problema sa pamilya, pinagtutuunan din ito ng pansin dun sa plano na ito ng ating gobyerno. So anong sa tingin po ninyo, Congressman? Meron ba tayong pwedeng maidagdag doon sa mga dapat nating pagtuunan ng pansin? Alam niyo po, kapatid na Ven, ito yung, yes, I agree. Kailangan kasama sa plano yan, ano po. Mhm. Pero, alam niyo, ang masakit na katotohanan kasi, hindi naman lahat, ano po. May mga programa po kasi na more on, yung reactive na, hindi yung katulad nito, yung paano i-address pag namatay, o may aksidente, may ambulance tayo, kung ano-ano. Hindi dapat muna, bagamat kailangan bigyan ng pansin yan, pero ang dapat pong makita talaga yung malalim na magiging resulta eh. Ano po, meron po, unang-una po dyan, kapatid na Ven, yung road safety education. Oo. Yes. Oo, at hindi naman po, pagka kinontra mo ako, kapatid na Ben, sasabihin ko sa iyo, pasensya, inosente ka sa mga nangyayari. Ano yon? Maraming taon nang mga nakalipas eh. Basta may pera ka, kahit wala kang alam, magkakalisensya ka eh. Oo. Yeah, Mukhang yeah pagtutuunan din dapat ito ng pansin, Congressman, no? Yes po, yung Oo. road safety Dun sa education. mga pillars na nabanggit natin kanina, siguro, no? Yes po. Mm-mm. Tama po kayo. At isa po dyan sa road safety action plan ng LTO, pangunahin po dyan yung road safety education. At yan po ay ilang taon nang nakalipas na programa. Pero alam nyo naman po, ang ating masang Pilipino, pagdating sa mga issues and concerns, lalo na may Facebook, may YouTube. Pero hindi naman natin sinasabing mahina, pero hindi po natin nakikita at hindi natin nararamdaman itong implementation nitong action plan. So At ngayon, sinasabi- aabangan natin to, Congressman, kasi 2023 hanggang 2028 po itong parang period, no? Para talagang mabawasan yung mga nangyayaring aksidente ngayon sa ating mga kalsada. Tama po kayo, kapatid na Ben, at napag-alaman ko po na ito palang regional offices ng LTO ay mayroong at least 1 million targets na participants every year. Aha. Kaya natuwa nga po ako, nakulang attention ko na yan ay aalamin ko po kay ASEC Bigor Mendoza doon sa kanilang target. Ilan na ba ang percentage ng compliance? Kasi hindi po natin nararamdaman, hindi natin nababalitaan, hindi natin nakikita itong kanilang ginagawa para makita naman natin at gaano sila kasinsero na ipinatutupad itong kanilang action plan. Dahil alam niyo po, kapatid na Ben, napakahalaga po talaga ng education para dito sa usaping road safety po. Actually kasama din po 'yan yung communication, media, 'yan. Kasama po yata ito sa plano para talaga ma-disseminate o mabigyan ng edukasyon din, no, sa pamamagitan ng mga basic info, yung mga information para dun sa ating mga kababayan. Congressman, dito po sa road safety na issue na ito, minsan yung mga naging dahilan, yung hindi pagsunod sa mga batas trapiko, yung kulang sa disiplina, yan po yung madalas na sinasabi nila di ba? Tapos minsan may mga road rage pa na nangyayari. So ano po yung tingin nyo dito, Congressman?
Alam nyo kapatid, ano po, yung hindi pagsunod sa batas trapiko, hindi ko naman tahasang ipinagtatanggol ang ating mga kababayan, ano po, na mga motorista. Babalik na naman po tayo sa usaping education. Napakahaba, ilang dekada na po with respect to LTO at hindi naman yung kasalanan ng ASIC Bigor Mendoza natin ngayon. Napakaraming dekada na po na talagang napabayaan ito eh. Na may pera ka, magkakalisensya ka, wala kang alam, di ka marunong bumasa. So, doon po sa usaping hindi marunong sumunod sa batas trapiko, malaking problema po yan, kapatid na Ben. Halimbawa po, ikaw nagkalisensya, wala ka namang alam. Paano ka susunod? Hindi mo nga naintindihan yung batas trapiko. Pangalawa, road rage. Bakit po tayo pag nagkasagian, kapatid na Ben, ang tapang-tapang mo, ikaw na nga yung mali. Hindi mo kasi naintindihan na mali yung ginawa mo. Siyempre, matapang ka. Ako naman, matapang din dahil ang paniniwala ko, tama ako eh. Okay. Ay kung titingnan po ninyo ang tunay na tayong mga Pilipino, kapatid na Ben, pag alam mong mali ka, nagka-problema tayo, generally, hihingi ka ng pasensya eh. Sasabi mo, Colonel Bosita, pasensya na po. Kasi alam mong mali ka. Alam mong mali ka. Generally, ganun tayong Pilipino eh. Pero, kapatid na Ben, kung nagka-problema tayo sa kalsada, alam mo, tama ka eh. Ako, alam ko, tama rin ako eh. Di away tayo. So, kaya po, napakahalaga talaga dyan yung education. Pangalawa po, enforcement. Okay. Para kung mali ako, si kapatid na Ben ay mali, di panagutin ng batas. Ang problema po, pagdating sa enforcement, kapatid na Ben, tayo naman, pare-parehang Pilipino, hindi tayo kailangan magsiraan. Pagdating po sa enforcement, napakahina natin. Why? Una, yung mga enforcers natin, police, even officials ng LTO, simpleng batas, hindi alam. Paano, kapatid na Ben, ipapatupad mo yung batas, ikaw mismo hindi mo alam. So dapat edukasyon na naman yon, Opo, Congressman. edukasyon na naman. Dapat bigyan na naman Edukasyon ng kailangan ng pag-aaral. Masusing Opo. pag-aaral. Opo, hindi lamang po yung motorista ang dapat turuan. Mismong LTO personnel, other enforcement personnel, turuan. Kasi paano mo po may patupad ng ayos yung batas, ikaw mismong nakaposisyon, hindi mo alam yung ginagawa mo. Oh. Okay. So Congressman, bukod dun sa sabi natin education, edukasyon, meron po ba kayong mga iba pang rekomendasyon para masolusyonan natin itong mga ganitong problema sa kalsada? Alam niyo po, kumbaga, hindi naman dapat tayo maging mahina at hindi tayo dapat sumuko kasi nandyan yung malaking problema. Ang isa po dyan talaga, dahil ang pundasyon po ng road safety education dapat manggagaling po sa LTO. So dapat po, i-educate ng LTO yung kanilang personnel. Okay. Kasi bakit po? Paano mo ipatupad yung batas na hindi mo naman naintindihan? Okay. Kung makakabuti rin po, dahil yung mga pulis na assign sa mga LGUs, sa mga lokal na pamahalaan, nagpapatupad din ng batas, dapat i-educate din po yan ng LTO. And other traffic enforcement personnel. So, Then, simultaneously, striktong ipatupad nila yung kanilang road safety action plan, itong education po sa mga motorists and other interested individuals para matuto. Sa mga stakeholder po, Yes po. na pagdating dito sa road safety. Pero Congressman, meron bang ginagawang pakikipag-ugnayan ang One Rider Party List sa ating pamahalaan? Lalo na yung may mga kaugnayan nga dito sa mga road safety na ito. Nakikipag-ugnayan po tayo sa LTO patungkol po sa usaping ito. But of course, limited po. Kasi bakit po? Meron na silang road safety action plan. Hindi naman natin pwedeng sabing mas magaling tayo. Hindi tayo pwedeng magdikta. So talagang ang meron lang bilang kinatawan po ng One Rider Party List. Una nga po, may mga panukala tayong batas.
Pangalawa po, yung alam nating dapat gawin ay ginagawa natin. At siyempre po, hindi naman tayo pwedeng magdikta. Sana po dyan, yung kapag ka po may mga hearing or meetings, ay pinapansin po natin yung DPWH projects. Yung mga walang road safety signs, yung mga unfinished projects, katulad po, marami po yan. May mga kalsadang pinalapad po, pero yung mga poste at ilang puno nandun pa rin sa gitna na nagiging dahilan po ng mga aksidente. So, bagamat kapatid na Ben, talagang ito yung focus natin, kaya nga po tayo pumasok sa politika. Ang pinakamalaking armas po dapat natin dito, yung makapagsulong ng batas at mabantayan yung strict implementation ng batas. Ayun. Talagang ito po ay napakaraming usapin na hindi kayang matapos sa simplihan Oo lamang nga po. Oo nga, Congressman, mukhang hindi natin kayang matapos sa oras natin. Kasi medyo kapos na po tayo sa oras. So, pagka po medyo nakalatag na yung inyong mga programa at advocacy, tatawagan namin ulit kayo para sa ating part 2. So, thank you po, Congressman. Kapatid na Ben, unang-una sa iyo po, maraming salamat at sa Radyo Pilipinas. Ako po ay sobrang natutuwa na dahil sa ganitong panayam, kahit papano po, yung ating mga issues and concerns pertaining to road safety and other concerns ng motorists ay naipaparating po natin sa ating mga kababayan. Kaya muli, maraming salamat po on behalf of One Rider Party List. Okay. Maraming salamat si Congressman Bonifacio Busita ng One Rider Party List. At maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating technical side. Naku, hindi ko na madinig. Ayun, si Julian Aniston at saka kay Rolly Bad Boy Bumatayo. Sa ating production side kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat din po sa ating mga naging bisita ngayong umagang ito. At sa ating mga ngayon, sa mga likers at mga natin, meron tayong 18 million views. Manifesting lang po yun. Oo, hindi po tayo fake news. 18 views. Elnora Palma Contreras, Flores Anjo, Ronald Rowe, Dens Maagad, Palsiit, Francis Gerard Cheng, Arbe Anton, Radyo Pilipinas Singoog, Radyo Pilipinas Albay. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones. Maganda umaga. Usap-usapan. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service.